para ka ang public, di ba? Ngayon, case to case basis data, what if parang nagsawaan na sila ni wait lang mga idol. Iti dito agundaway tapos ni kastakit tikura kayo mga idol. Wait lang. Ay correct ka. Para babae kan para lalaki. Dito adultery ket para babae and para babae it's an adultery. So sa mga lalaki it concubinage. Correct idol. Ganun pala yun. So anyway, that's yan yung ano niya, yung parang big difference niya. Difference na. Okay, ipadas na lang tawagan ulit ni attorney. Sabi niya rito kapag ang isang babaeng may asawa ay nakipagtalik sa lalaking hindi niya asawa, it's an adultery. Kahit isang beses lang, considered agad na adultery. Kasama na makakasuhan ang lalaki kahit daw alam niya na may asawa ang babae. So that's it. So adultery talaga dakal siya. Dakal apo nga warning. Warning kaya gito'y kaya antilin niya ni Attorney Kid Castro. Attorney Kid, naibaga bigat mo. Ana iti nagdumaan nga sir. Attorney ti adultery can concubinage. Go ahead, Attorney. Good morning. Hello, good morning sir. Ken sakbay ti amin before I will answer your question. Kablawak ng selang ti naimbag nga bigat dagiti dingdingig kadeti nalatak nga programa ken kasamitin ti ngugutin mi nga mayor dito na Baera ni Mayor Attorney Aldrin Garbida ken ti asawa na ni Ma'am Caroline Garbida. And of course digiti kadwak pa dito yo po deta man makadunak sa mo ti kablaaw. Okay lang sir, Sige lang. Amen. Ganda naragsakak lang amin ta syempre digiti kadwami ket dakkel met nga katulungan para iti panakaputar iti digiti nan masapol nga linteg para iti pagsayatan ti munisipyo. Okay, so kini Ma'am Agripina Dumblao, Evelyn De Leon, Miss Melba Cheryl Ruiz, ni Ma'am Miss Erica May Pablo, ni Ma'am Mary Jean Tugawin, ni Ma'am Nelda Carlos ni bagmet nga bigatyo. So when you talk about dito nga may panggapiti concubinage kin adultery, it's really private crimes. Okay, private crimes ang dalawang ito. So when we say iunahin na natin yung similarities nila. So they are both private crimes. So when we say private crimes, tama na napay mga nag-English kan ko na daw. Kasi daw mo jakmat ang mga road pribado nga krimen ko na. Okay, saklat ang mga aramid ti pakay-translate na. When you talk about private crimes, this can be both prosecuted or ti mapilan, kami mapilan dito panakaipila ti kaso, di ba nga sir, commonly when you talk about public crime, the public crime namin, it is people of the Philippines versus the accused. When you talk about private crimes, dito kat may hanga ti estado ti kalaban mo, no di ka di pribado nga tao. So no sino di jay kung mga biktima, like for example concubinage. So dito namin concubinage in Filipino, dito ko nata yung pakikiapid. Okay, although pakikiapid nga duwang nga mga aming translation ng eksakto iti Filipino. Kasi nung aming concubinage ko siya nga asawa lalaki, nakikamalala. Nakabid ko. Okay, nakamalala na, di ba? So dapat adda iti legal nga marriage. Adda iti legal nga marriage mo, am ka nga assuming ang agaputa agdindin na kayo tinabayagan ket no damat kimidag kinila kaymon ay ada kimidag kinila kaymo damat iti maintenar na asabali ijay outside of your legal marriage. So legal dapat di marriage yo ang agaputa agdindin na kayo, live in kayo for a very long time at dapat iti kasinsinnarak na nga sa bali ibagamotan nga concubinage under Article 334 ay saan kasi nga the requirement ay dito dapat you are in a legal marriage. Legal ti panag-asawa yo. Okay, wag assuming. Okay, so dapat illegal ninyo yan para kayo ay yung inyong kakasuhan, okay,
ay legal naman. Pwede naman kasuhan yung asawang lalaki at ang kanyang kabit. Kaya lang, okay, kaya lang kasi dapat legal kayong mag-asawa ng iyong asawa. Okay, yung kabit naman, anong parusa niya? That would be yung tinatawag nating distiero. So when we say distiero, ilalayo lang. Ako, Timo Madina, dito distiero ako. Siyempre, ilalayo ka lang. Apo, dumuti pamuspusan nun, di ba? When You are LDR. only prohibited. Okay, you also have to maintain a certain distance. Attorney, kadeta Agdamagam attorney. Kasanong no in sweetik na nga awan asawa na. Ay, well. Amo nakit. Okay, so apukot no adamot ti elemento ti Correct. adamot ti elemento nga you are ante ko na po kasi I mean dito When? diba? It is still a crime. Is still a crime. So, siyempre, that would be looked Sabali. into as a surrounding circumstance. So, titingnan din yan. Okay, na ang gulo. But yung ating pinupunto rito is that yung meron kang alam. Alam okay, niya. you know Yes, for a alam fact na meron kang knowledge Asawa. about the siyempre kung alam mong meron ng asawa yan, Talaga and you nga still din ba? cohabit with that particular married person. Okay, yung halimbawa, yung concubinage kasi is eto yung generally speaking, yung lalaki Anak. ay would be liable, criminally liable for concubinage. So, yung kanyang kabit, liable din siya, but then ang ano lang dito, it's very hard to prove yung concubinage unless you have meron talagang malalim na meron talagang actual na pagkahuli sa kanila na binabakay ng lalaki yung babae. So yung concubinage at the same time hindi rin siya yung penalty to be imposed, it is more of a distiero. So when you say distiero, ilalayo lang yung hindi po pwedeng lumapit yung babae sa lalaki with a certain kilometers. Okay, or depende doon sa sinet ng ating korte na distansya. So, ngayon, di ba, lahat naman nakokontak natin through social media. Correct. So, that's the problem. Okay, going to our adultery. Itong adultery naman, sino yung gumawa? So, yung concubinage, asawang lalaki yan. Yes. Okay, generally speaking, at ang kanyang kabit. Dito naman sa adultery, under Article 333, so asawang babae ka, yung ikaw yung may kasalanan. So ikaw naman yung may kasalanan dito, babae. Kung meron kang kinakatagpo. Okay, yung lalaki ay meron kang kinakatagpo na lalaki na meron ng asawa. Okay, so meron ng asawa. Yung lalaki. So, kaya lang sir namin, ang iniisip natin before, when you talk about adultery, yun lang babae yung liable, hindi. Kasi the fact na meron ka ng asawa, ikaw na lalaki, di ba, you still entertain yung, di ba, yung babae to get into that illicit relationship. So you can be both liable of this what we call adultery. Okay. So eto kasi yung elemento naman niya is yung pakikipagtalik. Okay, ng babae sa may asawa, sa lalaking hindi niya asawa. Ang paunita nagrigat mo namin na adda asawa nakipagtalik. So attorney ti element na detoy nakas pagarigan agisayang kat na itipan na gatiliw. Dapat ba nga detay parang akto ba nga sorry for the term nga makisesex detoy ebidensya. I mean, syempre ebidensya di Jayan as in ba nga akto dapat nga makita dagitay arresting body and of course detay asawa nga they're having sex? Okay, so lilinawin natin na when you talk about yung actual, di ba, yan yung common nating naririnig. So generally speaking, kasi hindi naman natin po pwedeng sabihin na tawag dito, yung yan na lang, yung ako kailangan mo lang rood na sursuruton, nasisimulan, di pinag sexual intercourse done.
Although that is the generally speaking, yan yung pinaka-element ng adultery, yung pakikipagtalik. Okay, pero hindi naman kailangan all the time na may direktang saksi doon sa kanilang aktual na pakikipagtalik. So pwede rin namang patunayan yan in some other ways. Hindi naman pwedeng laging direct evidence. Apaw na hindi pa inusimbro da Jana. So lang sa tapos kito so di pa si kamot ti mapabasol ditan mo awan nga ramid dan. Okay. Attorney. That can be circumstantial evidence. Pwede yan. Okay. So, siyempre, halimbawa, nagsama sila sa isang kwarto. Naman ng gagawin nila, maglalaro lang ng jackstone. Okay, so nagtitinginan, no? Di ba? Gumagawa ng trabaho, di ba? Pwede naman. Okay. So, but then this can be proven through circumstantial evidence na nagpapakita ng kanilang pagkakaroon ng kanilang relasyon. Okay, so yun naman yung Attorney, adati sa Luzon ditoy, kasano ka nga rod no detoy babae iti nagbasol ngem ada nagbalin nga anak dan nabukelen ti ubingen mga 1-year-old kasi detoy babyin. Yes, yan yun yung Anda pa nagsina kanila kay nang una. So adultery yan kasi nga pag that can be an evidence, circumstantial na yan kasi nga di ba ang requirement natin is una yung maaktuhan mo na nakikipagtalik siya sa ibang lalaki. Kaya lang sa punto na to, hindi mo naaktuhan pero nagkaroon na siya ng anak sa ibang lalaki. Yun doon napapasok yung circumstantial evidence na siyempre nagkaroon na siya ng anak sa iba or ibang lalaki. To, napatunayan through DNA test na hindi yun yun anak ng kanyang asawa. So that means that can be an evidence to prove that there is adultery. Okay. Attorney, may tanong dito. What if may asawa si lalaki pero minamaltrato siya ng asawa niyang babae kaya naghanap daw siya ng iba? Parang baliktad to. Kaya, oo. Okay. What if yung babae naghanap? Oo. Kasi minamaltrato siya ng lalaki. Yun siguro kaya hindi kaya tang ipunto. So ni Idol Glenn, malmaltratuan na ni Tita Francia. Akit ni Tita Francia nagsarakti sa Bali. So is it valid or attorney? So ang punto natin diyan, they are legal. So hindi naman ground 'yan na hindi naman pwedeng gawin. If you are being abused, there is a particular crime that is being committed. Yes, may ibang kaso yan. So, pwedeng bawsi yan. Bakit ikaw gagawa ka rin ng di ba? Parang tablahin mo siya. At maghanap ka na ng iba. Di wow. Di ba? Hindi naman pwede yun. Okay, so wag mong gawin, di ba? Then your husband can file a case against you. So pwede kayong magkasuhan na dyan kasi nga, di ba mananagot ka pa rin. Okay, na doon sa krimen na ginawa mo kasi kung naghanap ka ng iba, then you can be liable for adultery. Yes. Okay, or pwede, so pwede yun. And of course, ikaw naman pwedeng kasuhan mo rin yung asawa ng vowsy. So parang nagkakasuhan na lang kayo dyan. But then, it will not, hindi naman yun. Hindi na magsosolve ng case. Dahilan para you can do otherwise against your husband na dahil nga nagloko siya, magloloko ka rin. Yes. Para lang tabla kayo. So, in pari delicto, you are both, you go to court with clean hands. Yes. Okay, so, dapat malinis kayo pareho. Yes. Dapat awan ti rugit mo, kumbaga, mga idol. Siguro nga ro, din kayo di ba? Dapat aramid mo. Hamo mo nga supay Han mo met nga masulbar deta linulukom ti may sa linuluko. Yes, supay Sir Glenn, di ba? Okay. Supay at tinabla. Yes. Okay, attorney, lastly, okay, adati advice mo kada giti agbuy-buy at tagundaway at aturi kas takot kasi amok attorney nga ado dagiti saan apo nga makaawat iti adultery and concubinage and ado dagiti hamot nga talaga ti agar arami ti kastuyan makapalar pa din. Go ahead, attorney. Yung ti puntos tayo sir, it's high time
na dito ngamin Pilipinas we are on dito manan kagora daktuman digiti dadungan tapi kanungan I am promoting for divorce hindi Yes. naman kasi if you truly love a person ure nga ta manumot nga babalasang wano lalaki ti pasango na kanyam apay nga nga pumili ka sa bali no damot tan di ba ket kung nakita divorce it is only meant to protect women or men who are being abused inside a valid marriage. So, syempre yung data may panggupiti diborsyo, it's already been a law in the past. Kaya lang kasi nung nagpasa sila ng bagong family code, if I remember it right, or sa civil code, nung nagpasa sila, naging conservative. During that time kasi conservative yung gobyerno meron tayo. Kaya binalik na hindi na po pwede yung divorce. But then the Philippines already have divorce prior to the civil code and the family code. So ngayon, yun yung punto natin dyan. And of course, there are a lot of, when you look into the statistics, mataas na yung bilang ng mga separated. De facto from their husband or wife. Nakapag-asawa na rin sila ng iba. Meron na rin silang anak. Pero sa pagdating sa papeles lang, doon lang nagtatalo. Okay? Kasi, so parang ang nahihirapan dyan would be the family of this, yung mga children, di ba? Yung mga bata kasi nga di nila alam kung ano ba, legal ba kami or ano. Yun lang ang lilinisin naman ng divorce bill para sa akin. Okay, but then again, I am not promoting na kayo ay maghihiwalay, but then yun nga, yung issue ng inyong marriage, kung may problema and that marriage is already meron ng mga issue ng pang-aabuso, so what for that you have to keep that marriage? And the fact sa actual nga na sitwasyon, marami ng ganyan, di ba? That they've already been separated for a very long time. Puto numatay sunto pela pagapapaan damanen. At tatay pa nakaitabon na kasi nga ron adabaro nga asawa nan ket nabayag da nga nagsinang ka jay munan ket sino mangitabon nga ron kita no tinuruton tayo DJ tela legal. So DJ legal ni mangitabon ket kasano nga ron no di da maagkadudutan. So there are a lot of complexities kaya kung advice lang hindi naman natin in-encourage you have to be faithful with your to wife your and your husband or wife. But then again, hopefully, that doon sa mga naman natin, legislative, di ba, yung ating mga Congress, sana i-draft na ito para hindi naman na mahirap para sa ating kababayan na to resort to annulment of marriage or declaration of nullity and yung separation. So medyo magastos. Lahat naman yung mga naghiwalay, yan din ang gusto nila. Kaya lang ang problema, wala silang pera. Okay, so yun naman. Thank you. Okay, with that, attorney, bitin kami pero again, maraming salamat. Awan talaga oras min iti I4NI. Yes. Iulit ito attorney at iti sumarsaron Yes. itong aldaw. Iti dating Yes. kasi very interesting topic dito para kanang iti aming ang buhay. Once again, thank you very much, Attorney Kid Castro. Okay, so di dyan mga idol, Attorney Kid Castro, iti biyang iti Legal Counsel Apo, iti Nueva Era, Ilocos Norte. Mga idol, awamete, tinabat-bati pa yung oras na iti programa tayo, I4NI. Itinagan, iti kinadwa kami nagservi. Iti biyang iti technical ni Idol